Hi, this is Jovi Vargas, the #1 celebrity psychic in the Philippines, together with my co-host, Abet Banico, and of course, Chiba to. Hi! Alam niyo bang maganda itong topic? Yes, I'm so Makikita excited natin na. ngayon, kakaiba. Mga miyembro lang naman sila Masaya to, ng masaya. LGBTQ. IA+. Yeah. At medyo masayang usapan Masaya to for Ngayon, alamin sure. natin kung sino talaga sila. Let's welcome Yes. them. Okay, let's start with... Good evening, I'm Abby. Hello, I'm Abby. Magandang gabi, si Lemon. Jessa here. And I am JM. Hi. Paano kayo nagkakilala? Yes. Sino mauna? Iyak ako. Nakakayak na ba? Iyak ako. Iyak ako kasi. Sino ba tong mga to? Dito lang pala sila nagkakilala. Paano nga kayo nagkakilala? Actually, nangutang siya sa akin. Hindi siya nagbayad hanggang ngayon. Oh my God! Balik ka ng turo. Ito yung totoong buhay. Ito pala. Dito yung totoong buhay. In fairness, totoo, ito mahilig pala utang. Hindi, tag na ito. Paano ba tayo nagkakilala? Siyempre, yung best friend ko, ayan, nandiyan yung best friend ko, si G, si Jessa, siyempre, nagkita kami sa Macau, at then nagkita kami sa Macau, ito nagkita kami sa Cebu ata tayo. Pero dito na, somewhere in Manila. Dahil dito tayo, of course, kasama natin ang #1 celebrity psychic ng Philippines, no, na si Miss Jovi Vargas. Yes! Of course, kung merong #1 ng Philippines, meron din #1 ng Biringan City. Ako po ay entertainer ako sa Japan ng 4 years, tapos ngayon sa Macau. Ako, nag-help sa family business. Same kami ni Abby. Dati akong entertainer sa Japan. Ngayon nagmamakaw ako. Yun. Actually, magpinsan silang dalawa. Si Abby at si Lemon, magpinsan po sila. Yes, Okay. Entertainer din before, bali, 18 years sa Japan. Wow. Ex-Japayuki. Tagal. Saan sa Japan? Matanong ko lang. Ang first time ko Hokkaido, then I've been to Saitama lamig doon, also. Hokkaido. Yes, Then yung last super, ko, super. Osaka, Osaka. Japan. Saan ka sa Japan, Lemon? Ako, iba-iba rin. Iba-iba rin napuntahan ko. Una ko sa Yamaguchi. Galing din ako ng Osaka. Ganun. Ang tagal mo rin doon. Yeah. Since 1974 ako na. Ay, hindi. Sorry. Ano ang pinaka-paborito niyong lugar doon sa napuntahan niyo sa Japan? Ako siguro, yung first time ko, yung second timer ako nung sa Yamaguchi sa Ubi City. Yun. Kasi doon nabuo yung mga pangarap ko, yung pangarap ng mga bakla na Japan, sagot sa kahirapan. Yes, ganun ba? Doon ko naramdaman yung Japan talaga. Japayuki. Yeah, Doon ko naramdaman yung Japayuki. Japan. So ikaw, doon din, Jessa. Oo, dun din. Paikot-ikot din. Actually, pag tinanong mo naman ako, lahat talaga na napuntahan ko talaga, paradise. Kasi doon mo talaga may experience yung how they will treat you, hindi ka nila, walang diskriminasyon, yayakapin ka nila, bibigyan ka nila ng fair na ano. Talaga maging babae. Yung Kaya naman mahalin maraming ka, maraming na trans kahit woman na- talaga yung minahal yung Japan. Isa na ako doon kasi isa din ako sa mga tinawag na Japayuki that time. Wow. Japayuki Kahit po hindi ka means pa- it's entertainer. Putol, hindi ka Yes. pa opera. Pagdating talaga sa mga hapon, iba talagang tanggap ka Yeah, we nila. love Japan. You Kahit love ano Japan ka. din, di ba? I love meron Japan pa also. Oo. Ang gusto ko na malaman yung mapera noon ng Japan, di ba, kesa ngayon. Mas generous ang mga Japanese, di ba? Noon. Noon. So ngayon ata parang hindi na, no? Ngayon kasi parang baksak yata ekonomiya nila. Ah, okay. So, I love Chinese. Hindi, ako nag-travel lang din naman. I've been to different places in Asia, and I must say na isa yung Macau sa pinakamalapit sa heart ko kasi andun din kasi yung boyfriend ko sa Macau. Parang hindi namin alam yun na. Actually, pero nakauwi na siya dito. Si Samuel. So, how about naman si Abby? Ano masasabi mo naman sa experience mo sa Macau as entertainer? Doon masaya naman. Actually, parang okay. 8 years na ako doon ngayon. Talaga? Sa Yes. Macau. Hindi nakakasawa? Hindi naman. Nando kasi yung pera. JM naman, let's Hindi ask nagsasalita. JM. Pagsalita Oh, niya. siya masyado siyang tahimik. So, eto na. Ako naman, same with Adi. Pero yung profession ko, digital nomad ako. Virtual ako nag-work. I work as
email marketer po ako. Since, ayun po, digital nomad naman, nasama-sama ko sa kanila sa travels hanggang sa na-meet ko rin sila sa Macau. Opo. So, doon nag-start yung friendship. Yes po. Paano naman kayo natanggap ng family sa umpisa? Before, I admitted naman na natatakot ako sa kanila. Lalo na sa judgment. Since ayun nga, pag kunyari, di ba parang yung mga bakla, pag tinanong tayo na, bakla ka ba? Hindi. Hindi, laking lola lang. Ha? Hindi naman mahirap nung nag-come out ako. Parang unti-unti. Wala akong specific time na sinabi ko na I'm gay, gano'n, I'm gay man. Parang ang pag-amin ko, yung mini-make-upan ko na lang sila sa sarili ko. Para, ay, tanggap na ako nitong market. Kasi, syempre, girly stuff. Late bloomer ako parang pagka-graduate ng college. Siya lang din po nag-mold. So, you mean, you are newly out as a gay, right? Yes, So, recent lang. So, recent lang. before that, lalaki ka. Mm-mm. We must say lalaki before ka. nagkakagusto ko sa girl. Tapos, really? hindi naman girlfriend, MU, more on MU lang. Parang mutual understanding. Oh, okay. So, ang preference mo dati, lalaki ka muna. Lalaki na Kasi nagkakagusto nga, sa girl. Yung mga brother ko kasi, mga sikat na basketball player sa amin. So parang ako, parang yung standard nila, kailangan makuha ko yung standard din nila na kailangan sikat sa basketball, ganyan. Naglaro Kaso, So- naglaro ako pero hindi ko na tinuloy kasi ayaw din ng lola ko. Okay din yun nang maaga siya nag-out. Kasi yung iba, nag-out na sila, may asawa na at may anak, saka lang out. Late na. Maraming nangyayaring mag-asawa tapos malalaman nila, nabading pala itong asawa niya. Parang sa mga artista, maraming ganyan, no? Oo, ang dami Ay, talaga. may alam ka, sister. Alam ko. Marami Alam akong ko, kilala. marami kang alam. Ay, ako, bata pa lang ako. Talagang, feel ko na Talaga nung na. bading na ako. nun. Pero syempre, Ilan taon ka na? 5, nagbabasketball pa Yeah. kami ng kuya ko. 6, nagbabasketball pa kami. So, lalaki ka pa noon? Hindi. Gay ka na talaga? Bibili ang papa ko ng mga laruan ng mga rollerblade ako nung high school. Nag-skateboard ako. Kilala ko Tapos ang papa ko, laging nasa abroad, papadala ng laruan ng mga, yung matchbox ba tawag, yung uso-uso. tama. Pero, bibili siya ng Barbie. Ako maglalaro ng mga malikong Barbie. Alam mo, parang kailangan natin magkaroon ng solo vlog kay Jovi. Bakit? About your life, di ba? Marami kang mga subscriber. No, gusto mo malaman yung buhay mo, syempre, okay, next vlog na yan. At the early age, talagang ako alam ko na bading ako. Ano yung early age na yan? 2, 3 kasi I play with my girls cousin, yung manika na yung- papel Yes! na yung mga ginagamit paper, tayo lalagyanan ng sapatos para Correct, maging correct. house. Nabutan ko yan. Yung pagtanggap sa akin late na, 20 years old ako. First time ko, right after kong first time sa Japan, when I got home, dun lang ako na-accept ng Doon lang nila. So, ng you mean father nagkaroon ko, ka ng everything. struggle sa Oo, talaga I acceptance have sa'yo? to keep my kasi lahat sila against. Paano yun kung sa kanila nang nakita nila pagdating mo sa Jawa? Eh di long hair ka na noon. First time na nila ako nakita, nakadress ako ng pambabae, then nakabra 20s ka na. 20s na. Pagkagaling ko ng first timers sa Japan, doon lang nila talaga ako na-accept. Kasi ayaw talaga. Especially father ko, ayaw talaga. Ayaw niya na bawal ako ng late, umuwi. Ginagawa ko yun. Nabubugbog talaga ako. Nasisipa talaga ako sa likod. Oo, one time at saka Pumayat ka ng ganyan. one time No wonder kaya ganyan kakalikot. Oo, one time pa na natutulog ako. Uso yung high school kami one line. Nagising ako, may gumaganyan. Yung pala father ko kasi sabi niya, ayan, nakalbo na yung ano mo na. Alam mo ba, tigat-tigat yung papa mo? Bakit? Nasa likod pala. Tanggapin mo na kasi ako. Actually, siya po yung papa ko. Ako, hindi rin madali kasi nga tatay ko medyo masama ang loob ko sa papa ko kasi nga, alam mo yung salitang wala akong anak na bakla, yung mga ganon. Kasi broken family kami noon eh. Nung kinuha niya kasi, separate kami, kinuha niya, pinag-aral niya ako. Yun, doon ko naramdaman na may tatay ako pero alam mo yung nangibabaw sa akin yung takot. Meron pang salita na, tangina mo, tatay mo, buhay, tawagin, tapos may bakla akong anak, wala akong anak na baklang ganun. Yung mga ganun, tapos alam mo ba yung mumurahin ako sa maraming tao. Wala akong anak na baklang. Pinapahiya ka. Gusto ko malaman, Sa iba-iba. yung baga ng pagkakataon hanggang sa edad mo ngayon, dala-dala mo pa rin ba? Nagawa mo namang mapatawad o naaalala mo pa rin na Maganda yan. sa puso mo na ginanito ako ng daddy ko? Actually, namatay siya. Sige lang.
Kahit isang patak na luwa, hindi ako umiyak. Kasi alam mo, bitbit ko yun. Bitbit ko yung galit. Ngayon. Bitbit ko yung galit na yun. Hanggang sa ngayon, alam mo yung galit na yun, binaon ko hanggang ngayon, alam mo. Ngayon na sabi ko kung ngayon na nabubuhay, kasi pati yung tatay ko, kung ngayon nabubuhay siya, siguro pagmamalaki niya ako, hindi niya ako kahihiya. Tumatak sa akin yung kuya ko. Sabi niya sa akin, kung yan ang gusto mong buhay, yan ang lalandasin mo. Gusto ko ayusin mo yung buhay mo. Dahil ayaw namin na nakikita kang binapasos kasi papati kami para sa'yo. Tumatak sa akin yun. Kaya, alam mo, nangarap ako kung bakit andito ako ngayon dahil sa mga kapatid ko. Kaya nakuha ko yung pagmamahal at respeto sa mga kapatid ko. Yun. So, sa akin naman parang masyado akong thankful kasi hindi ko naranasan yung ganon. Kasi bata pa lang ako. Tanggap na po agad. Alam ni Lemon yan, bata pa ako. Kasi nung bata ko, inalagaan niya ako noon eh. Oo, totoo. Kaya sobrang thankful ako sa pamilya ko, sa tatay ko, sa nanay ko. Bata pa lang ako, tanggap na ako. Ako hindi din ako nahirapan. Lumaki ako na walang father. Mother ko lang and yung brother ko na wala na rin naman. So hindi talaga ako nahirapan mag-out. Sa labas, paano? Okay. Natanggap ka rin ba? Kapitbahay, ganyan? Kaklase? Yes, oo. Hindi na mawala. Siguro sa school, nung una, parang itatago mo muna. Hanggang sa eventually, mararamdaman nila sa Sa bagay, halos lahat naman, for me Ganon. halos lahat ng mga LGBT nung bata ka, makaka-experience ka ng bullying. Tama? Sa school, Lahat, sa parang labas, ganon, oo. doon tayo nagkakapare-pareha sa bullying, right? Ako, I lost my dad when I was 6 years old. So, yung sa mama ko, sobrang open kasi ng nanay ko eh. Parang magkapatid lang kami. Small lang yung family namin, pero lahat sila sobrang supportive talaga. Which, something na talagang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Kasi, syempre may bullying, ganyan, pero ang pinaka-swerte lang ako, kung ano man yung mga na-experience ko sa labas, every time na umuwi ako sa bahay, punong-puno ako ng love. Gusto ko lang malaman doon sa pagiging magkakaibigan ninyo, di ba? Magkakaibigan. Dumating ba din ba sa panahon o oras na nag-aaway-away din kayo? Nagkakaroon ba ng Tampuhan. inggitan o Yes. tampuhan? Nagsusumbatan ba? O anong ginagawa nyo kung nagkaroon kayo ng ganitong problema? Paano nyo to inaayos? Wala, like, sobrang light lang kasi ng friendship na meron kami. Like, kunwari, pag magkakasama kami abroad, ganyan, okay naman. May mga misunderstandings, yes, pero ang maganda lang is, every time na may mga misunderstandings kami, we get to talk about it. Alam mo yun, na parang lagi namin siyang pinag-uusapan. And actually, mga tampuhan naman, mga misunderstanding, hindi naman nawawala yun eh. Paano ba? May sinabi yung isa. Sa lalaki ba yan? Mga ganyan? Lalaki ba? Sa Pera ba? Sa pera ba? Sino nangungutang? Hindi kasi nung time na yun, nag-out kasi siya sa kanila. Tapos galit na galit yung mama niya. Sabi, ano bakla? Galit na galit. Gaga. Dalawa na kayo ng papa mo. Kaya galit na galit yung nanay. Ayoko sa lahat yung binabaliwala mo yung ginagawa ng isang tao. Parang may pinaparinggan na. Parang may pinaparinggan. Imuso mo na kasi. Hindi, ako aminado ako. Ngayon ko lang amin kay Abby sa pinsan. Hindi naman ako humihingi ng kapalit, pero hindi yung wag na sa pagiging magpinsan namin, yung pagiging magkaibigan na lang namin. Ako ginagawa ko naman sa bakit siya, hindi ko makita yung ginagawa niya. Ba't yung ibang tao nagagawa sa akin yung ganito? Bakit si Abby parang hirap-hirap, ang bigat-bigat ng ganito. Yung mga ganon, yung hinahanap ko sa kanya, kaya sumasama ang loob ko sa kanya. Parang kulang ka sa lambing. Okay, Abby, balik sa'yo. Parang maglaro. Kumbaga, si mama, syempre parang gusto niya ng lambing mo, ganyan. Baka parang face-to-face na. Hindi na ito joke. Tsaka amin ako dito. Yung tampungan ng pinsan mo, anong paraan ang gagawin mo nga? May nakita siyang mali sa iyo eh. Hindi ako kasi hindi naman kasi ko talaga gano'n ka-showy. Okay. Pero pag alam Mahal mo ba, Pix? Oo, love na love ko yun. Siyempre, pinsan ko yan. Masawa yun. Hindi na ito ganun ka-showy, pero grabe ito kapagas. Jessa, ipasa mo kay Jessa. Jessa. Anong nakikita mo namang mali sa mga Sa kaibigan kanya mo? nagagalit din ako. Siya talaga salbahe. Masama ugali. Sino? Charot. Ay, hindi. Love na love ko. Hindi talagang, actually yung sinabi niya, lahat naman
sa kahit anong relasyon, yung shortcomings, Kahit saan. normal yung meron kayo mga pag-aawayan ng mga little Kasi hindi things. kayo magiging magkaibigan kung... Kasi magkakaiba kayo eh. Oo. Kahit magkakaibigan kayo, magkakaiba kayo ng pinanggalingang pamilya, environment. So, mahirap talaga na magiging intact kayo perfectly. Hindi talaga. May mga Di ba kayo differences. lagi nag-aaway? Kami rin. Pero kaya naman namin din bigyan ng solusyon agad. Kasi alam din naman namin kung saan ko siya titirahin pabalik. Yung sa sweetness way. Kaya ko. Ako pag galit ako mananahimik ako. Siguro importante kikilalanin mo yung tao. Kasi kung hindi mo siya kilala, hindi mo rin malalaro eh kung ano yung game niya. So dapat talaga At hindi kikilalanin mo mo. mawala dapat yung respeto sa bawat isa. Kasi pag nawala yun. Yes, correct. Mostly kasi si Adi talaga lagi kasama ko. Pag nagtatapuan kami, yung biruan lang naman. Pero syempre, hindi rin na, ayun nga, hindi may iwasan yung tampuhan. Pero hindi kami nag-aaway lang literal na nagbumurahan or magbibigay ng space. Tapos bigla-bigla na kami ngayon, mag-uusap ulit. Ganun. Pero anong sikreto nyo? Ayun, Para siguro mas yung- maging malakas yung pagkakaibigan. Yung trust and yung respect na lang, yung foundation namin na sa friendship. As in, kahit yung, mayari, tawag dito, kumbaga yung loyalty din sa isa't isa na parang hindi dapat, Mawala. hindi dapat mawala kahit ang daming something nangyayari sa paligid, kailangan intact pa rin, sa'yo pa rin. Kumbaga may communication between our friendship, gano'n. May tatanong ako, tatlo lang ha. Pero ituturo nyo na lang kung sino yung taong ito. Ha? Sino ang pinakamatapang sa inyo? Anin? Ako si Karen, para sa akin. Ako ang Sa palaban. live, si Ako ba palaban? Sino yung palahiram? Sino yung madaling ma-in-love? Ito rin, lagi din, dito na ba mga Dati ganun ako, pero hindi. Sino magastos? Ito! Ay, parang ako ito kita naman, no? Kasi pa magastos sa lalaki or magastos Sa lahat ng Sa lalaki, Mas magastos sa sarili, pero ito kasi magastos sa lalaki. lalaki. Like and subscribe sa Joey Vargas TV! Ay, meron pa tayong Kuya Kim naman. Si Kuya Kim. Oh, Pero hindi ako niya, kailangan nakatakot. Kuya Kim naman version. Ayan o, kung matatagpuan nyo dito may nabubuong low pressure area pero lagi nyo pagkakatandaan na i-like and subscribe ang Joey Vargas TV. Wow! Masayang topic ng natin, next, about sa love life ng mga ating transistor, okay? Parang ikaw ata ang dapat itapin. Ako? Alam mo pag ako, mahaba masyado, kukulangin ng oras natin. Siya ata yung heartbroken. Broken dito. Hindi naman. Hindi matagal din kasi yung ko eh. Yung ano mo? 15 years kasi yung relationship ko. So, Panghihinayang on and off. hindi. Hindi yung nangihinayang kasi syempre ang tagal nyo eh, oo. Tapos hindi na mawawala yon yung love mo, hindi na mawawala. Eh, sa kanya, mawawala ba? Parang hindi din eh, charot. Okay, tama na yon, next na. Love life ba ngayon si Abby? Ngayon wala, single ako ngayon. Yung totoo. Nagkaroon ako ng nagkaroon ako. plastic. Oo nga po, pero nagkaroon ako relasyon dati 8 years. 8 years. Opo. Wala na. Wala na po. Ayaw nang balikan? Wala na, may asawa na. Pero natanda ko, sabi nila ikaw magastos. So, ang dami bantong nagastusan. Malaki-laki na rin. Charot. Alam po, global remit sa Macau. Sobrang happy ako sa life. Like, I'm living the happy and peaceful single life. Ako hindi, naranasan ko yung experience na minahal at nagmahal. Nagkaroon ako ng talagang minahal, 19 years kami. At ang Nagsasama. nagpahiwalay, live-in talaga yon. At nagpahiwalay lang sa amin, kamatayan. Namatay kasi siya eh. Nagkaroon siya ng liver cancer. Nasa langit na aking papanot-not ko. Yun. Pero ngayon, magmamahal ka pa ba? Kung meron, why not? Pero kung ngayon, pahinga muna ako. Kung may darating, kung meron, kung wala, mas masaya ako ngayon. Single din, but happy. Kanina may kausap ka sa pool nila. Oo nga eh. Ayan, nabuko tuloy ako. Hindi, mga beneficiaries ko yun. Charot! Okay. Nag-outreach pala. Ako single din. Oo. Pero wala akong plan. Single, ready to mingle. Paano nyo ikukumpara yung mga gay noon tsaka yung gay ngayon?
Mas proud ba kayo na nandito kayo sa panahon na mas tanggap ang mga gay? Na? Ngayon naman, wala pa rin namang, may iba pa rin na hindi Meron pa tanggap. din dito, pero more on, Hindi ang more gista. tanggap. Okay, sige. Siguro, thankful kasi mas pressure dati daw. May mga naririnig ako mga kwento. Katulad yung kwento ni Mother Lemon. Pero ngayon kasi parang medyo may acceptance na. Oo. Hindi na tulad dati na pagbakla ka salot. Ganun. Ngayon, pagbakla ka, kailangan... Bongga ka! Parang ngayon kasi, parang pagbakla ka, parang extraordinary ka eh. Kailangan may talent, tapos medyo nasa taas na yung tingin ng tao kasi mga successful na yung mga LGBTQ. Hirap magkaiba, lalo in terms of, katulad dati, mas mahigpit, mas matagal kami kaysa tanggapin. Unlike ngayon, mga bata pa lang talagang magaganda, mukhang babae. Kasi mas tanggap sila compare nung panahon namin talaga na mas mahirap. Lemon? Uy, sino yan? Ano mo masasabi ko rito? Oo, mas okay. Tangina na ito. Fuck you. Ay, sorry po. Sorry po. Ito muna. Wala pa niya ako. Single? Yung pala may boyfriend. Sorry po. Hihingi pa ng Gcash! Gcash daw pang scatter. Ako sobrang siguro lucky lang talaga ako na maging part ng generation ngayon kasi parang it's easier for us to share more knowledge about LGBTQIA+. Maswerte kasi syempre mas aware yung mga tao na nag-exist tayo. Kaya sobrang grateful kami. Ayan. Ikaw? Ganun din. Kasi parang Copy-paste. magkaedad naman tayo. Oo. Kasi mas naging tag dito, parang naging showy, naging vocal yung mga bakla ngayon, unlike dati. Mas maraming bakla ngayon, di ba? Yes. Mas marami na Parang nasabi nga nila, di ba, parang kami nanganganak. Di ba? Yun ang word, parang nanganganak. Pero Literally, dumarami naman. Ay, itatanong ako sa inyo. Ang mga bakla daw, hindi raw maliligtas, hindi raw makakapunta sa langit. Totoo ba? Okay. Kasi ako, I have a strong faith kay God. So, ako naniniwala ako na hindi ang mga tao ang magdidikta kung makakapunta kami sa langit or hindi. Kasi so long as meron kang faith kay God, strong communication kay God, and nananalig ka talaga, I would say na makakapasok ka sa heaven. Oo, and yun. tama, di ba? Tama. Palakpak, ma. Nandito yan, nasa puso yan. Nasa puso yan. Kung paano yung connection mo kay God. Huwag kang maniwala sa mga tao, hindi dahil sa bakla ka. Hindi totoo yun. Natarantaduhan nyo. Ay, sorry na naman. Ano ba yan? Wala sa gender yan. Maniwala kayo sa pinaniniwalaan nyo. Basta may pinaniniwalaan kayong totoong Panginoon. Tama. Doon kayo maniwala. Kung papipiliin kayo na ang bangka ay lumulubog, sino ang sasagipin ninyo? Ang boyfriend nyo, ang tatay nyo? I would say my father. Okay, why? Lumaki akong walang tatay. I would love to experience kung ano bang anong experience ba meron dapat ang... Si Lemon. Ako yung totoo, jowa ko, si Arnold. Kasi mas Bakit? naramdaman ko yung minahal ako at nagmahal ako ng totoo. Compare sa tatay ko, ha. Naging totoo lang ako, ha. Ako, father ko. Kasi Why? gusto ko ibalik sa kanya yung... Kasi siya yung naging motivation ko. Kaya ako nagpursige. So, alam mo yung give back. Siguro, kasi wala na siya nung kasagsagan ko. So, kung maibabalik ko yon na buhay ang father ko, siguro mas marami pa akong may ibibigay sa kanya. Material, love, care, lahat yung gusto ko pang ibalik sa kanya. Kasi grateful ako na ngayon ko lang na-realize kung bakit against pala siya sa akin before. Kasi, Ang konti. oo, hindi, ngayon ko lang na-realize na ganun niya pala ako ka-love. Ayaw niya akong maliitin, kaya ayaw niya akong maging bading kasi may tita akong bading. Yung tita kong bading, nadidiscriminate. So, ayaw niya Ba't mag-ano hindi mo sa lang akin. tita mo yung i-save mo kaya? Kaya, ikaw na. Sa akin, father ko din. Kasi... So, ako lang masama rito? Hindi. Sa kanya, parang
kayo, puro makatatay. Nagdaanan mo, tama ba? Kasi naniniwala, Kayo na lang mga mabubuting anak. naniniwala ako sa ano. Ayoko na. Bakit na ako rito? Eh, kasi tantahan niyo ako. Hindi. Ano sa kanya? Hindi, kasi- Ay, masutin mo muna. Kasi di ba may kasabihan, dead father, dead all. Kung di ko i-save yung father ko, mamamatay tayo lahat. Di ba? Hindi kayo na nga mabubuting anak. Huwag ka magkalala. Di ba pinapili siya? May isa pa ako kakampi doon. Boyfriend o father? Save niya father niya. Father din Kasi siya. jowa niya yung papa niya. Ako tatay ko rin po. Ulul yan. May boyfriend. Ay, 4-2, shit! 4-2 yun ha. Excuse me, 4-2. Kasi lumaki din ako ng walang father eh. Since birth, hindi ko naman nakilala yung father ko, hindi ko na-meet. So, wala akong any memory with my father. Pero that doesn't mean naman na hindi ko wala akong love sa father. Of course, I love my father kasi magulang natin yon. Siyempre, naniniwala din ako, di ba sabi nga nila, yung mga magulang natin, walang hindi sila kayang gawin para sa anak nila. So, I believe na if pipiliin ko yung boyfriend ko na isi-save ko, maintindihan yun ng father ko. Okay. Dahil alam niya nagmamahal ako. Yun ang sagot ko. Thank you. Okay. 4-2. Okay. Siyempre, dapat malaman din natin yung opinion ni Joey Vargas. Kasi Ay, yes. hindi naman niya Sige. tatawaging number 1 celebrity sa O, kakaiba to ha. Yung mga guests natin nagtatanong. Okay. Hindi ko kaya sagutin. Sa akin siguro, father ko syempre. No, kasi wala ako dito sa mundong ito. Type 2. Yeah. Kasi dahil sa aking ama pa rin. Ang anumang bagay na, kunyari nagkaroon ba ng tampo, galit ba, o hindi ako minahal, or pinagalitan ba ako. Pero kasi ang father ko, hindi siya yung father na nananakit. No? Pero sa akin kasi kung mas close ako sa mami ko sa mama ko. So, kasi father ko nung parang nasa abroad. Lagi nasa abroad. Parang ikaw ang iiyak, sis. Hindi ako iiyak. Siya naman ang nagtaguyod, nagpalaki sa amin, kahit na meron siyang mali, kahit na meron siyang kahinaan, na hindi na ibigay lahat ang pangangailangan, siguro father ko pa rin. Kasi wala ako sa mundong ito. Yes, tama naman yun. Siyempre- At lahat naman ng mga ano natin dito ngayon is valid. Okay? Mahirap ba ang pagiging isang bakla? Before, mahirap, lalo na pag hindi ka nag-came up sa family or ano, tinatago mo lang yung sarili mo. Ayun yung pinakamahirap na part. Pero once na nag-come out ka na, doon na yun yung starting ng journey mo as yourself. Yung struggle lang talaga yung yung pagtatago. Siguro as long as kilala mo yung sarili mo, everything will be madali na. Mahirap na challenging para sa akin. Kasi ang bakla, survivor para sa akin. Ang taas na expectation ng society, ang taas na expectation ng mga tao nakapaligid sa'yo. Alam mo yung kapag bading ka, dapat exceptional ka, dapat achiever ka. Pero kasi syempre, tao lang din kami. Some of us, hindi talaga singhusay ng iba. Lalo nung bata ako, nakapagbading ka, dapat Ricky Reyes. Gumagano ng Ang hirap kasi kailangan mo pang patunayan na pagbading hindi naman niya nasa salon lang. Wala namang masama sa pagsasalon. It's talagang napakahusay na trabaho. Pag tinanong mo ako, hindi mahirap kasi sobrang hirap. And sa tingin ko ng pagiging bakla, mahirap na masaya. Ganun. Bakla ka pala. Di ba minsan, aminin natin hanggang ngayon sa mga, kuwari sa mga trabaho, nandun pa rin yung discrimination sa mga bakla eh. Hindi pa rin siya yung parang normal na babae, lalaki ka. So, mahirap talaga na masaya. Ganun. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na humarap sa Diyos, humarap sa Panginoon, ano ang sasabihin mo at ano ang hihilingin mo sa Kanya? Kunwari ako si Lord sige, go. Ano sasabihin mo sa akin? Siyempre, unang magsasorry ako sa mga kasalanan na nagawa ko sa kanya. May chance na makakaharap ko si Lord. Ang unang-unang sasabihin ko talaga is salamat. Yun lang. Yung hihilingin ko, kung sakasakaling mabubuhay ulit ako sa mundo, gusto ko kung sino yung nanay ko ngayon, yun din yung nanay ko sa susunod kong buhay. Ako, syempre, magte-thank you kay God sa life, sa experience, sa lahat-lahat. At saka kung may i-wish ako, siguro hiling ko sa kanya, ibalik niya yung parents ko. Para mabigyan ko pa sila ng masarap na buhay. Magte-thank you, and yung hiling ko yung peace of mind, tapos protection sa family, tsaka sa sarili syempre, tsaka sa mga relatives and friends. Then, ayun, parang more on forgiveness din. Yung unang sasabihin ko sa kanya,
Thank you. Thank you dahil sa ibinigay mong buhay sa akin. Sana nasuklian ko yung buhay na ipinagkaloob mo sa akin, pinahiram mo sa akin. Hindi man ako perfect, pero sana nakagawa ako ng mga mabubuti. At saka hingi rin ako ng tawad sa kanya sa mga ginawa ko, kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako perfect at marami rin akong kasalanan. Marami akong nasagasaan. Huling-huli hihilingin ko ay God yung health ng mga mahal ko sa buhay ko. Mga kuya ko, mga ate ko, mga pamangkin ko, mga apo ko, at higit sa lahat yung nanay ko. Sana kahit kung habang buhay man hindi siya makakalakad, okay lang, basta kasama namin siyang malakas ngayon. This time na nagpakita siya sa akin sa harap ko ngayon, syempre yung thank you ako dahil nagpakita siya sa akin. And my wish is, if ever mabubuhay ako ulit, sana gawin na niya ako babae talaga or lalaki. Kasi it is not easy po na maging isang part ng LGBT. Kasi maraming discrimination kang mangyayari, ma-experience na hindi nararanasan ng normal na straight ng girl or straight na guy. Okay, eto naman ngayon. Ano naman yung mga best advice na mabibigay nyo sa kabataan natin ngayon as a LGBT? Ang pinaka-importante, matuto ka lang rumispeto. Kasi pag marunong ka rumispeto sa kapwa mo, doon na magkakaroon ng, nandun na yung love, lahat. Walang tamang oras sa pag-out. Kung paano kami nag-out sa family namin or sa friends namin, pwedeng hindi applicable sa inyo or pwedeng applicable sa inyo. You just have to assess yourself. And when you feel like you're ready, that's the time. And ikaw lang yung makaka-feel niyan sa sarili mo. Piliin mo na mas maging mabuting tao. Ayun palagi sinasabi sa akin. Magdadasal ka palagi. Huwag mawawala sa'yo yun. Kasi pag meron ka nun, sa tamang landas ka palagi. Ayun palagi sinasabi sa akin. Tanggalin nyo sa isipan na yung mga badi masama. Actually, hindi tayo masama. Nagiging masama tayo sa bawat salitang sasabihin natin, sa bawat kilos na gagawin natin. Doon tayo nagiging masama. Kaya lagi pipiliin maging mabuti kasi doon natin i-gain yung respect, love na gusto nating makuha from ibang tao. Ibibigay nila yung kusa. Huwag na tayong laging demand ng respect, love. Pinaghihirapan natin yun. Kailangan i-earn natin yun para maibigay sa atin. Para sa mga kabataan na member ng LGBTQ, ang ma-advise ko is mag-aral, magtanong at marunong magkisama. Parang ayun yung foundation para maging pumunta ka sa sumakses ka. People nowadays kasi marami ng judgmental na tao. So you need to build your network tsaka yung sarili mo. Pag nakita nila na yung standard mo, yung sarili mo ay maayos, rerespetuhin ka din nila. Alam mo, napansin ko sa mga guests natin, hindi sila makasarili. Nararamdaman ko yung sincerity ng bawat isa sa Ang kinatutuwa ko rito, nung una tayong bago sumalpak dito, may isang ayaw daw niya, hindi raw siya magsasalita. Tsaka wala daw siyang boyfriend. Wala daw siyang boyfriend, pero biglang lumabas. Diba? Siya yung pinakamaingay. Pero natutuwa ako sa kanila dahil lumabas yung talino talaga nila, di ba? Yun ang na-appreciate ko sa mga ganitong klaseng Oo, guests. kasi yung sinasabi nila yung respeto, Pinapakilala natin sa public. discipline, yun yung hinahanap. Diba? So, yung mga LGBTQ dapat igalang natin dahil meron silang role sa lipunan natin at malaki ang ambag nila sa paglawak ng diskurso sa lipunan natin. Tao din po kasi kami. Yes, maraming salamat muli sa inyong lahat sa patuloy niyong suporta sa Jovi Vargas TV. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Bye-bye. Like and subscribe sa Jovi Vargas!